How to provide psychological first aid on the battlefield. Paano magbigay ng psychological first aid sa battlefield? Ang larangan ng digmaan ay sumusubok hindi lamang sa ating pisikal na lakas kundi pati na rin sa ating mental na katatagan. Sa harap ng takot, pagkawala, at trauma, ang isip ay maaaring maging kasing sugat ng katawan. Ngayon, sinisiyasat namin ang kritikal na larangan ng psikolohikal na pangunang lunas, na nagbibigay sa iyo ng mga tool upang suportahan ang iyong mga kasama at pagyamanin ang isang kultura ng lakas at katatagan sa loob ng aming hanay. Tandaan, ang espiritu ng isang sundalo ay kasing halaga ng kanilang pisikal na kagalingan. Psychological first aid, psikolohikal na first aid. Ngayon, nakikipagsapalaran tayo sa larangan ng psikolohikal na pangunang lunas, isang mahalagang aspeto ng pangangalaga sa larangan ng digmaan na kadalasang hindi napapansin. Isipin ito bilang isang benda sa pag-iisip, na nagbibigay ng suporta at aliw sa isang kasamang nahihirapan sa emosyonal na pagkabalisa. Psychological first aid, the mind's medic. Naaalala mo ba ang mga sundalong Pilipino noong Marawi Siege, na nagtitiis ng mga buwan ng matinding labanan sa lungsod? Napakalaki ng stress at trauma na kanilang kinaharap. Ang psikolohikal na pangunang lunas ay idinisenyo upang matulungan ang mga sundalo na makayanan ang mga ganitong karanasan, sa panahon at pagkatapos ng labanan. Ano ang psychological first aid? Hindi ito rocket science, team. Ang psikolohikal na pangunang lunas ay tungkol lamang sa pagiging mabuting kaibigan sa isang taong dumaranas ng mahihirap na oras. Ito rin ang instinct na gusto nating tulungan ang isang sugatang kasama. Tulad ng isang pisikal na pinsala, ang emosyonal na pagkabalisa ay nangangailangan ng atensyon at pangangalaga. Bakit mahalaga ang psychological first aid? Isipin ang mga psikolohikal na pinsala bilang hindi nakikitang mga sugat. Maaaring hindi sila damyugo, ngunit maaari silang maging kasing panghina ng pisikal na pinsala. Ang isang sundalo na nakikipaglaban sa stress, pagkabalisa, o kalungkutan ay hindi sa kanilang pinakamahusay sa larangan ng digmaan. Maaari silang gumawa ng hindi magandang desisyon, ilagay sa panganib ang kanilang sarili o ang iba, at negatibong makaapekto sa moral ng koponan. Ang psikolohikal na pangunang lunas ay maaaring makatulong sa isang sundalo na mabawi ang kanilang katatagan, makayanan ng stress, at makabalik sa tungkulin bilang isang mahalagang miyembro ng pangkat. Ito ay tungkol sa pagpigil sa isang maliit na bitak sa kanilang mental armor na maging isang nakanganga na butas. Kailan kailangan ng psychological first aid? Anumang sitwasyon na nagdudulot ng matinding stress ay maaaring mag-trigger ng pangangailangan para sa psychological first aid. Kabilang dito ang labanan, hostage na sitwasyon, natural na kalamidad, at maging ang pagkawala ng isang kasama. Tandaan, hindi senyales ng kahinaan ang nangangailangan ng tulong. Kahit na ang pinakamatapang na mandirigma ay maaaring makaranas ng emosyonal na pagkabalisa. Psychological versus physical first aid. Tulad ng isang pisikal na pinsala na maaaring makaapekto sa mental na estado ng isang sundalo, ang isang psikolohikal na pinsala ay maaaring makaapekto sa kanilang pisikal na kagalingan. Magkaugnay ang dalawa. Isipin ng isang sundalo na nakasaksi ng isang traumatikong kaganapan ang kanilang katawan ay maaaring pisikal na hindi nasaktan, ngunit maaari silang makaranas ng mga bangungot, flashback, o pagkabalisa. Ang parehong pisikal at psikolohikal na aspeto ay kailangang matugunan para sa ganap na paggaling. The goals of psychological first aid. Ang mga layunin ng psychological first aid. Suporta, maging isang nakikinig na tainga, isang balikat na masasandalan. Magpakita ng empatiya at pag-unawa. Protektahan, kung ang pag-uugali ng sundalo ay nakakapinsala sa kanilang sarili o sa iba, makialam ng mahinahon at ligtas. Pagbawi, tulungan silang mabawi ang kanilang katatagan at bumalik sa tungkulin sa lalong madaling panahon. Tandaan, iba-iba ang reaksyon ng bawat isa sa stress. Ang ilang mga sundalo ay maaaring makabawi ng mabilis, habang ang iba ay nangangailangan ng mas maraming oras at suporta. Huwag husgahan o maliitin ang kanilang mga damdamin. Sa halip, magbigay ng katiyakan at ipaalala sa kanila na mayroon silang lakas upang mapagtagumpayan ang hamon na ito. Sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa sining ng psikolohikal na pangunang lunas, ikaw ay nagiging higit pa sa isang sundalo, naging tagapag-alaga ka ng kapakanan ng iyong mga kasama.
Maaari mong tulungan silang mag-navigate sa mga bagyo ng digmaan at lumabas na mas malakas sa kabilang panig. Paggalang sa damdamin ng iba, ang unang hakbang. Isipin na ikaw ay isang sundalo sa isang labanan, at ang iyong kaibigan ay nalulula sa takot. Anong ginagawa mo una at pangunahin? Kailangan mong igalang ang kanilang mga damdamin. Huwag husgahan, punahin, o maliitin sila. Tandaan, iba-iba ang reaksyon ng bawat isa sa mga nakababahalang sitwasyon. Ang tila madali para sa iyo ay maaaring napakahirap para sa ibang tao. Pag-unawa sa mga individual na pagkakaiba. Ang mga tao ay parang iba't ibang uri ng armas, bawat isa ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Ang ilang mga sundalo ay likas na nababanat, habang ang iba ay maaaring mas nahihirapan sa stress. Huwag umasa na pare-pareho ang magiging reaksyon ng lahat. Sa halip, subukang unawain kung saan nagmumula ang iyong kasama at kung ano ang kailangan nila upang makaramdam ng ligtas at suportado. Ang straw that break the camel's back, pagkilala sa mga pinagbabatayan na issue. Minsan, ang bagay na nag-trigger ng isang reaksyon ng stress ay hindi ang pangunahing issue. Maaaring ito ay kombinasyon ng mga salik, tulad ng pagkapagod, kawalan ng tulog, o mga personal na problema sa bahay. Isipin ito na parang Jenga tower, ang bawat block ay kumakatawan sa ibang stressor, at ang pag-alis ng isa ay maaaring magdulot ng pagbagsak ng buong tore. Ang iyong trabaho ay tukuyin at tugunan ang mga pinagbabatayan na isyu na nag-aambag sa stress. Emotional versus physical injuries, equally valid. Dahil lang sa hindi mo nakikita ang isang emosyonal na pinsala ay hindi nangangahulugan na ito ay hindi totoo. Ito ay kasing bisa ng isang pisikal na pinsala at nararapat sa parehong antas ng pangangalaga at atensyon. Maaaring mag-iba ang hitsura ng sprained ankle at panic attack, ngunit pareho silang nangangailangan ng oras at suporta para gumaling. Iwasan ang masasamang salita at aksyon. Ang mga pariralang tulad ng "lahat ng ito ay nasa iyong ulo" o "snap out of it" ay parang pagtapon ng asin sa isang sugat. Pinapawalang bisa nila ang damdamin ng tao at pinapalala ang kanilang pakiramdam. Sa halip, magbigay ng panghihikayat, suporta, at katiyakan. Ipaalala sa kanila ang kanilang mga lakas at mga nakaraang tagumpay. Pagbuo ng emosyonal na reserve, ang susi sa katatagan. Isipin ng isang sundalo na dumaan sa isang traumatikong pangyayari. Maaaring mukhang umatras sila o tahimik, ngunit hindi yun nangangahulugan na sila ay mahina. Maaaring mayroon silang mga nakatagong reserba ng lakas na maaari mong tulungan silang gamitin. Hikayatin ang pakikipag-usap at pakikinig, himukin silang pag-usapan ang kanilang pinagdaanan. Makinig ng walang paghuhusga, at hayaan silang ipahayag ang kanilang mga damdamin. Isipin ito tulad ng paglabas ng singaw mula sa isang pressure cooker. Nakakatulong ito sa pagpapalabas ng mga nakakulong na emosyon at nagbibigay daan para sa paggaling. I-promote ang aktibidad, isali sila sa mga makabuluhang aktibidad, tulad ng pagtulong sa kanilang mga kapwa sundalo o pagkumpleto ng mga simpleng gawain. Makakatulong ito sa kanila na mabawi ang kontrol at layunin. Magbigay ng pahinga at katiyakan. Ang pahinga, pagkain, tubig, at pagpapalit ng damit ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan para sa isang sundalong dumaranas ng stress. Paalalahanan sila na hindi sila nag-iisa at na naniniwala ka sa kanilang kakayahang makabawi. Sa pamamagitan ng pag-unawa at paglalapat ng mga prinsipyong ito ng psikolohikal na pangunang lunas, matutulungan mo ang iyong mga kasama na i-navigate ang mga hamon ng labanan at lumabas na mas malakas sa kabilang panig. Tandaan, ang isang malakas na isip ay kasing halaga ng isang malakas na katawan sa larangan ng digmaan. Pagkilala sa mga palatandaan ng psychological distress. Sige team, mata sa harap. Napag-usapan namin ang tungkol sa pagkilala sa mga palatandaan ng psikolohikal na pagkabalisa sa iyong mga kapwa sundalo. Ngayon, talakayin natin kung paano i-navigate ang mga sitwasyong iyon, bilang isang sundalo at isang pinuno. Tandaan, ang iyong mga reaksyon ay maaaring makatulong o makahadlang sa isang kasamang nangangailangan. Pag-unawa sa iyong mga reaksyon, ang unang hakbang sa pagtulong sa iba. Isipin ang iyong sarili sa init ng labanan, tulad ng mga sundalong Pilipino noong Marawi Siege. Ang iyong kaibigan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng stress, marahil sila ay nanginginig, nahihirapang mag-focus, o nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkapagod.
Natural lang na magkaroon ng sarili mong emosyonal na tugon. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkabigo, pag-aalala, o kahit na sama ng loob. Ngunit ang mga reaksyong ito ay maaaring magpalabo sa iyong paghuhusga at makahadlang sa iyong kakayahang tumulong. Ang balanse ng empatiya at suporta. Ang paghahanap ng tamang balanse ay susi. Sa isang banda, iwasan ang labis na pakikiramay o pagkaawa. Bagamat mahalaga ang empatiya, ang labis na pagkaawa ay maaaring magparamdam sa nahihirapang sundalo na higit na hindi sapat. Sa halip, tumuon sa pagiging suportado at pagtiyak. Ipaalam sa kanila na naniniwala ka sa kanilang kakayahang bumawi at nandyan ka para tulungan silang malampasan ito. Sa kabilang banda, iwasang maging manipin, mapanghusga, o walang pakialam. Tandaan, ang kanilang pakikibaka ay totoo, kahit na ito ay hindi isang nakikitang sugat. Ang pagsasabi ng mga bagay na tulad ng "snap out of it" o "get it together" ay maaaring maging lubhang nakakapinsala. Ito ay tulad ng pagsasabi sa isang taong nabalian ng paa na ilakad ito. Ang kahalagahan ng makatutuhanang mga inaasahan. Tandaan, hindi ka therapist. Ang iyong layunin ay hindi ayusin ang sundalo ngunit tulungan silang makayanan at makabalik sa tungkulin sa lalong madaling panahon. Asahan na sila ay gagaling at mabawi ang kanilang pagiging epektibo. Ang positibong pag-asa na ito ay maaaring maging isang malakas na motivator. Ang panganib ng overloading. Ang bawat sundalo ay may breaking point, tulad ng bawat piraso ng kagamitan ay may mga limitasyon. Ang ilang mga sundalo ay maaaring mahawakan ng stress ng mas mahusay kaysa sa iba, ngunit lahat ay may kanilang mga limitasyon. Huwag ipagpalagay na dahil lamang sa isang tao na humawak ng isang nakaraang nakababahalang sitwasyon ng maayos, sila ay palaging magiging okay. Maging mapagbantay at mag-ingat sa mga palatandaan ng labis na karga. Mild versus severe battle fatigue, different approaches. Mayroong iba't ibang antas ng mga reaksyon ng stress sa labanan. Ang mahinang pagkapagod sa pakikipaglaban, na nailalarawan sa mga sintomas tulad ng panginginig, pagkalundag, o kahirapan sa pag-concentrate, ay maaaring mangailangan lamang ng pahinga, pagkain, at pagtiyak. Ang mas malubhang mga kaso, kung saan ang pag-uugali ng sundalo ay naglalagay sa panganib sa kanilang sarili o sa iba, ay nangangailangan ng ibang paraan. Maaaring kailanganin mong i-discarga ang kanilang sandata, pisikal na pigilan ng mga ito kung kinakailangan, at dalhin sila sa isang ligtas na lugar kasama ng isang taong pinagkakatiwalaan nila. Ang medikal na pagsusuri ay mahalaga sa mga kasong ito. The importance of early intervention. Ang kahalagahan ng maagang pamamagitan. Ang maagang interbensyon ay susi sa pagpigil sa isang menor de edad na reaksyon ng stress na lumaki sa isang ganap na pagkasira. Sa pamamagitan ng maagang pagkilala sa mga palatandaan at pag-aalok ng suporta, matutulungan mo ang iyong kasama na makabawi at makabalik sa tungkulin ng mabilis. Tandaan, ang psikolohikal na pangunang lunas ay isang pagsisikap ng pangkat. Sa pamamagitan ng pagtingin sa isa't isa at pagbibigay ng suporta, mapapalakas natin ang ating unit at masisigurong ligtas na makakauwi ang lahat. Sa harap ng kahirapan, ang lakas ng espiritu ng tao ay nagniningning ng maliwanag. Sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa sining ng psikolohikal na pangunang lunas, ikaw ay nagiging isang beacon ng pag-asa para sa iyong mga kasama, na ginagabayan sila sa kadiliman at patungo sa paggaling.